Magandang umaga sa aking mga guro at kapwa mag-aaral. Ako nga pala si Alexander Dwight A. Ray ng pangkat 5. Narito ako upang talakayin at magbalik tanaw sa kaso ng Villa Vicencio versus Lucban, kung saan maraming babae ang nalabag ang kanilang karapatang pangtao. Nagsimula ang lahat nang nagplano ang alkalde ng lungsod ng Maynila na nagngangalang Mayor Justo Lucban na ipadakip ang mga prostitute upang mapaganda ang imahe ng lungsod ng kanyang pinamumunuan, kung saan intusan niya ang Chief of Police na nagngangalang Chief of Police Anton Homan at ang pagsasadula. Police Anton Homan, may pag-uutos ako sa iyo. Ano po yun, Mayor? Huliin at ipunin mo lahat ng mga kababayang prostitute sa Maynila. Saan nyo naman po yung balak dalhin? Ang dali mo sila sa Sampaloc Segregated District. Doon mo sila lahat ipunin. Dapat walang makaalam sa plano natin ito at sa gagawin mo. Lalong-lalo na ang Bureau of Labor at ang gobernador ng Davao na si Governor Sales. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Makakasakay sa akin. Aasahan kita. Pagtapos ng kanilang pag-uusap, ay agad namang sinunod ni Chief of Police Homan ang pinag-uutos ni Mayor Lucban. Agad itong nagsagawa ng operasyon upang madakip ang mga prostitute na babae sa Maynila. At nandito ang mga ilan na pagsasadula ng mga pangyayaring hulihan sa lungsod ng Maynila. Halos may kita na nga rin natin sa pagsasadula na halos hindi na nakapalag ang mga prostitute o mabigyan man lang sila ng tsansa makuha ang kanilang mga ari-arian tulad ng mga damit, gamit, sabon at anumang mahalaga pang bagay o importanteng gamit. Lahat ito ay naiwan sa kanilang tahanan. Matapos nga maisagawa ang operasyon, ay agad namang nagpatawag ng pagpupulong si Mayor Lucban sa Bureau of Labor. Magandang umaga, Mayor Lucban. Kami po ang kinatawan ng Bureau of Labor na pinatawag niyo para sa pagpupulong na ito. Magandang umaga rin naman. Opo kayo. Pinatawag ko kayo dahil pinabala kong magpadala ng mga tao sa Mindanao upang bigyan sila ng trabaho doon. Saan naman at kanino? Balak silang ipadala sa Hacienda Inigo na pagmamayari ni Governor Sales. At huwag kayong makalala dahil sinisiguro kong bibigyan sila doon ng magandang trabaho at magandang sahod. Ganun ba, Mayor? Sige, agad-agad namin gagawa ng paraan ng iyong request para mabilis na ma-aproba. Maraming salamat sa pagdating niyo sa pagpupulong na ito. Wala naman. Pagtapos ng pagpupulong ay dumako naman tayo kung saan dinala ang mga prostitute na babae. Pasok. Kasi babagay. Sila naman ay dinala sa Sampaloc Segregated District kung saan doon sila tipon-tipon habang inaasikaso ang kanilang pag-alis papuntang Davao, Mindanao. At nung naayos na nga ang plano ni Mayor Lucban ay agad silang pinadala sa Davao, Mindanao upang maging trabahante. Ang iba ay naging mananahe at yung iba naman ay nakapangasawa na at yung iba naman ay napunta sa Hacienda. Nung nalaman nga ng mga kaanak nito at mga kaibigan ay agad naman nilang
nagsampa ng kaso kay Mayor Lucba ng habeas corpus upang mapabalik agad ang mga mahal nila sa buhay. No one can search in vain for any law, order, or regulation which even hints at the rights of the mayor of the city of Manila or the chief of police as the right to for citizens of the Philippine island. And these women, despite their being in a sense sweeper of society, are nevertheless no chattels but Philippine citizens protected by the same constitutional guarantees as are other citizens to change their domicile from Manila to another locality or regulation compels any person to change his residence. We believe the true principle that if the respondent is within the jurisdiction of the court and it has the power to obey the order of the court and those to undo the wrong that he has inflicted, he should be complied to do so, even if the party to whom that writ is addressed has illegally parted with the custody of a person before the application for the writ is no reason why the writ should not issue.